Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Panalig, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Apostol Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mo sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng pagluhog, sa pamagitan ng paghubog, sa pag-uugali namin, sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama,
hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad linirinig dainang matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipahayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hesukristo. At sa tagpong ito, sa mga pagbasa natin na pakinggan ngayong araw ng Martes, sa unang linggo, no panahon ng Kwaresma. Sa tagpong ito, ipinapahayag sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias na kung saan ay yung panukala, yung salita ng ating Diyos, no, ang kanyang kalooban, no, talagang siyang talagang mamamayani, no. Siya ang mamamayani. Talagang magaganap at magaganap, no, sa takdang panahon, no. Kaya ito'y pagpapahayag ng pagkilala na anuman natin nararanasan o nakikita sa ating paligid na minsan ay puros kaguluhan, kasamaan, pero sa takdang oras, sa takdang panahon, ang mamamayani pa rin, ang kagandahang loob, ang paghahari ng Diyos, no, ang kanyang kalooban, ang talagang mamamayani, no, maghahari, no. Kaya tayo bilang mga nilalang, turi lang tayo sa ating pagkilala sa Kanya
na kung saan ay tanda ng ating pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi tayo nagsasawa na sumunod sa kanya mga utos, hindi tayo nagsasawa na manalangin. Kaya nga sa ating salmong tugunan, sabi nga, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Oo. Dahil anuman ang pinagdadaanan, maging salat man sa maraming bagay, basta kukan lang tayo, susunod lang sa mga utos, yung tipong hindi manlalamang sa kapwa, at talagang kahit yung iba ay nakikita natin nananagana pero sa maling pamamaraan ay huwag tutularan. Doon lang tayo sa kung ano ang tama, matuwid, at mabuti. Kaya dahil naniniwala tayo na kung dumating man ang mga pagsubok, mga kagipitan, mga problema, ay alam natin na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos sa ating pagdulog sa Kanya. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, na kung saan ay bilang mga Kristiyano, matingkad yung ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Nandun yung charity, yung prayer, tapos yung fasting, pag-aayuno. Kaya matutunghayin natin na sa ating ebanghelyo, tampok dito yung panalangin, na dapat palagi natin nabibigyan pansin. Kaya dito, sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ay nagpapahayag ang ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi nung panahon ng ating Panginoon Jesus, marami na mga naunang mga matatandang mga relihiyon na kung saan ay may kanya-kanya silang mga ritual, kanya-kanya silang mga pamaraan kung paano manalangin. Kaya dito matutunghayin natin na sa tagpong ito, ay nagpahayag ang ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Kaya dito sabi ng ating Panginoon Jesus, huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Kaya sa tagpong ito ay makikita natin na talagang mahalaga yung buhay pananalangin. Dahil ito yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At syempre, ay nais ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na huwag nga tutularan itong mga hintil na ito. Na dahil talagang mahaba sila magdasal, tapos siguro yun nga ay pasigaw, yung talagang makaagaw ng atensyon. Kaya dito nais ng ating Panginoon na napaka-solemn dapat. Dapat very personal dahil sabi nga, ay bago ka dumulog sa Kanya, sa altar, kapag kayo'y mananalangin ng taimtim at makikipag-ugnayan sa Kanya, alam na ng Diyos yung ating sitwasyon, ating kalagayan, at kung ano ang talagang hinihiling natin. Kaya dito ay nagbigay ang ating Panginoon sa Kanya mga alagad ng isang panalangin. So, kumpleto na siya. Kumpleto rekado na siya. Na kung saan ay sa ating pagdulog sa Diyos na hindi nakikita, ay dito talagang very personal. Dahil tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama. Bilang ating Ama. At tayo, alam naman natin, naranasan natin kung paano makipag-ugnayan tayo sa ating mga magulang, sa ating Ama. Kaya dito kinikilala natin na ang Diyos na hindi nakikita, na Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, na kung saan ay talagang very personal, na kung saan ipinapahayag natin, tinuturo sa atin na Jesus na
tawagin niyo siyang daddy, no? O ama, no? Tatay, no? Kaya dito ay pinapahayag, no? Sambahin nawa ang pangalan mo, no? Ikaw nawa ang maghari, no, sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban, no, dito sa lupa tulad ng sa langit, no. Kaya talagang yun ang pinapahayag sa unang pagbasa na talagang bagamat meron tayong mga plano, no, sa buhay, pero sana in line, no, sa kalooban ng Diyos, no. Kasi pinapahayag niya sa unang pagbasa, mangyayari at magaganap yung kanyang salita, yung kanyang plano, no. Kaya kailangan in line tayo, no, yung ating ugnayan, no, sa Diyos, yung plano ng Diyos, no, sa ating buhay. At syempre bilang tao, kailangan natin ng pagkain kasi bilang tao meron tayong laman, meron tayong espiritu, no. So yung laman nangangailangan talaga ng pagkain para lumakas, no. Pero ngayong panahon ng Kwaresma ay nilalabanan natin, dinidisiplina natin yung ating katawang lupa, no. Bagkus pinalalakas natin yung ating buhay spiritual through prayer at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng ating Pesos, hindi lamang, no, sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi, no, sa bibig ng Diyos, no, na kung saan pinalalakas nga natin ating buhay espiritual. At dito, makaago pansin, no, dahil sabi nga, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Kaya talagang malaking challenge ito, no? Dahil aminado tayo bilang tao, tayo'y marupok, no, mahina, at minsan kapag tayo'y nakakarinig ng hindi maganda, no, sa ating kapwa, nagtatanim na rin tayo ng sama ng loob, at galit, no, anuman mga bagay, no, na hindi maganda. So dito ay dapat maging makatotohanan, no. Kasi sabi nga, meron ako napakinggan, no, kapag daw ikaw ay hindi nagpapatawad, no, sa iyong kapwa, ay wag mo nang dasalin ang Ama namin, no. O, kasi parang dating ay dinadaya mo lang yung sarili at hindi mo naman madadaya ang Diyos. Oo. Kahit dasalin mo yan paulit-ulit, kung ang iyong puso, naroon yung galit, no, sa iyong kapatid, ay hindi mo matatanggap at hindi mo matatanggap yung kaloob na habag at awa ang buhat sa Diyos, no. Kaya nga ay sabi nga sa huling talata ng ating ebanghelyo, sabi nga, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kaya talagang hingin natin palagi ang grasya, no, buhat sa Diyos, kung paano ang ating pusong bato ay maging natural heart, no, palambutin at matuto tayong talagang magpatawad, no, sa ating kapwa. Dahil sa pagpapatawad ay tayo ay lumalaya, no, lumalaya at tayo din ay talagang nararamdaman natin yung kaloob na biyaya buhat sa Diyos na kung paano tayo nagmamalasakit at kung paano tayo nagkakaroon ng habag at awa sa ating kapwa, ano, na nagkasala, no, sa atin, ay nararamdaman din natin yung kaloob na habag at awa ng Diyos, no, sa ating buhay. Dahil nagkakaroon tayo ng peace of mind at sa ating puso nandoon yung kagaanan na kung saan tayo ay lumaya, no, sa bigat ng nararamdaman at doon ay mayroong kaligayahan na naghahari, no. Kaya ito yung paanyaya, no, sa bawat isa sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, yung kahalagahan ng panalangin,
na kailangan natin mapalakas, no? Para sa ganun ay tayo ay alam naman natin na sa araw-araw nating buhay, naroon ang mga tukso, no? Kaya nga sabi nga, kundi ilayo kami sa lahat na masama, no? Kundi wag kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, no? Kaya kailangan talaga palaging nagdarasal, no? Palaging humihiling ng gabay at tulong buhat sa Diyos. Kaya ibinigay itong panalangin, no, ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad at sa ating lahat para sa ganon ay mapagtagumpayan natin anumang mga tukso, mga bagay-bagay na darating sa ating buhay. Amen. Sinabi sa atin ni Jesus na maaari natin tawagin ang Diyos bilang ating Ama, kaya taglay ang matibay na pag-asa. Idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin nating itutubo, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao na ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong semena niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinatanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel si awit na papuri sino walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ni Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdinig. Sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo-lalo mga mahal nating sa buhay. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na ay Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ama makapangyarihan, kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos at turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pinanabikan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa sa bawat inyong isa. lahat.
Narito po sa Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inanyiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan
sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, inanyayahan ko po kayong lahat sa mas malalim na pananalangin at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nagnais mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po sa Religious Department 892-57931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Naji. At maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lenten Easter Celebration. Maraming salamat po. At sa inyong lahat, mga kapanalig, salamat sa iyong pakikisa sa ating banal pagdiriwang. At gayon din ay yung aking mga parishioner, so nagsusubaybay din sila sa mga taga Barangay 167, Caloocan, at gayon din sa Barangay San Bartolome o sa may Odelco Subdivision. No? At sa inyong lahat na patuloy nating suportahan ang ating mga gawain, lalo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, na tayo'y maging instrumento, no? mga magbigay ng liwanag, no? Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo, taglay pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.